pag-usapan natin yung inaanuhan nila kaninang bank account hack kasi parang pinagdidebatehan, pinag-usapan kung dapat magbuksan, di ba? Kasi para sa mga kababayan natin, base doon sa comment section nung live kaganina, maraming pabor na dapat buksan. Correct. Kasi nga naman, bakit nung Corona impeachment, si CJ Corona, impeachment niya, nabuksan yung dollar account niya. Ano ba pinagkaiba ng impeachment nun sa impeachment ni Sara? Parehas naman ang circumstance. Kung ang hinahanap ay katotohanan. Kasi di ba tama naman si Sebyok, no? Kung katotohanan ang hinahanap, walang exception. Walang teknikalidad. Kung ano yung sa tingin nila katotohanan na para sa taong bayan na dapat nilang malaman, yun ang dapat ipakita nung impeachment court at dapat i-consider kung senador. Kasi hindi lang naman dahil trip-trip lang ng prosecutors na buksan yung mga bank records at tax records, no? Kaya gusto nilang buksan yan kasi yung isa sa mga articles of impeachment, yung unexplained wealth. At ang magpapatunay kung meron ba talagang unexplained wealth, yung kanyang bank records, di ba? Paano mo masasabi na may sobra sang yaman, may yaman siya na hindi pa ipaliwanag kung hindi natin makikita yung bank records? And let's say merong 6 billion sa kanyang bank account, sa labas-masok yan, may ibabangga natin yan, makukorroborate natin yan sa tax records. Kaya very important na masilip natin yan. Supposedly today, may announcement si Chis Escudero na supposedly didesisyonan yung motion na yan na buksan, yung usapin na itong mga bank records. Pero hindi po ngayon, by Monday daw, bubuksan daw po yan. Si Sherjock, no, matibay din yung kanyang argumento dyan, dapat hindi tayo i-handcuff. Even the Supreme Court doesn't have the power to limit us na buksan itong mga dokumento na to dahil tayo yung may kapangyarihan na mag-imbestiga dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Alam mo, panetista ka, Kopi, ang irony of ironies dyan, si Alan Peter Cayetano ang isa sa nagpursigi na mabuksan ang bank accounts ni Justice Renato Corona. Gano'n? Tapos ngayon, sa kay case with BP Sara, siya yung pumukontra. So anong pinagkaiba? Yun ang napakalaking tanong. No? Ang pinagkaiba, no? Ngayon, DDS talaga si Cayetano, no, sumusuporta sa administrasyon ni Pinoy. So, dyan pa lang, makikita natin na ipik itong si Alan Cayetano. Kasi kung sinuportahan niya yung pagbubukas ng bank account ni CJ Corona dati, ano pinagkaiba sa bank account ni Sara? Malamang ang pinagkaiba niyan, yung laman ng bangko. Yung laman ng mali. yung laman ng bangko ni Sara, pati laman ng bangko ni CJ Corona. Pero yung mismo pagbubukas ng bank account, wala akong pinagkaiba niyan. Pares po impeachment yan. Pares ang pinag-uusapan ng katotohanan na galing sa kaban ng bayan. Wala dapat exemption yan. Maganda yung punto ni Congressman Sherjock, no? Kasi ini-insist po ng defense. Yung kampo ni Sara Duterte, ini-insist nila yung bank secrecy law. Pero hindi umubra yan. Kasi napag-arusin ni Sherjock mo eh. Yung kanyang defense dyan, may sinayit siya na sinasabi ng doon sa bank secrecy law, and i-quote ko the law explicitly states, and I quote, its pertinent portions. All deposits are hereby considered as of an absolutely confidential nature except in cases of impeachment. So kung ang tinuturo ng defense, confidential yan kasi may bank secrecy hindi dapat buksan. Exempted po ang impeachment cases dyan. At malinaw naman na may impeachment case, impeachment trial na nagaganap. So bakit pa natin pipigilan yung pagbubukas ng mga tax records? Kaya nga sabi ng Yami sa sabi kaya, malagay ko magalit ang taong bayan pag pinigilan nila yan. Kasi ang malaking differential sa panahon ni Chief Justice Corona na impeachment, etong panahon na to, may mga ebidensya present ang House of Representative prosecutors. Andyan yung records from AMLC, saka yung mga pinakita ni Senator Sonny Trillanes. So, andyan na yan eh. Hindi nyo pa ba isisilipin kung totoo yung kanilang pinapakitang records? Diba? So, ang taong bayan magagalit yan kapag parang yan yung second envelope ni Jose Pidal o ni President Erap kapag yan ay hindi pinakita. Ang problema niyan, baka kung hindi pa buksan yan, baka mangyari yung sinasabing second envelope yan, baka magkaroon ka agad ng people power. Mapadali ang pagpapadali kay Sara. Diba? Hindi ba yung nangyari yun? Kakayanin ba ng Senado? Malusubin sila ng taong bayan dyan ng Senado? Kakayanin ba nila yun? Hindi nila kakayanin yun. Kapag nagalit ang taong bayan dahil tinatago nila katotohanan,
at yung pagtago ng katotohanan na yan ay ginagamitan ng mga foul play o kaya mga batas na hindi naman angkop sa sitwasyon, no, magagalit talagang taong bayan. Hindi naman bobo ang taong bayan eh. Oo. Kasi tingnan mo istorya. Kung di ako nagkakamali kasi bata pa naman ako impeachment era. Yung mga bumoto doon ng no, nabuksan yung impeachment era, yung mga re-election doon, karamihan natalo. Oo, karamihan natalo. Baka ganun din mangyari rito. Halimbawa, harangin nila kung sinong senador ang humarang ngayon sa pagbubukas ng bank account ni VP Sara. Baka matalo yung mga re-electionist na senador. Pero feeling ko, the way nagde-develop yung investigasyon, the way hinahandle ni Chis Escudero bilang presiding officer, mukhang isusupina talaga itong mga bank records na ito. Kasi walang matibay na dahilan kung bakit hindi. Di ba? Even yung defense hindi nila ba ipaliwanag bakit hindi kasi cash of fishing expedition daw yan. Pero ano yung grounds nila para masabi ng fishing expedition dyan? Yung binigay lang ni Sir Jokno ng mga argument convinced na, for sure, na-convince na dyan si Chis Escudero Kasi kung hindi siya na-convince, ngayon pa lang, decision na yan Malamang, siyempre, nagkaroon sila kanina, di ba? I think closed door discussion yan. Napag-usapan na nila yan. I think may focus dyan. Kakopi, paliwanag ko lang, ang fishing expedition, yung wala ka pang hawak na ebidensya, tapos naghahanap ka sa mismong korte. No? Kumbaga, parang shotgun. No? Yung sino tamaan, dapat bumalik yung information na kinukuha mo or binabaril mo. Itong nangyayari ngayon, meron sinabit na documents from AMLC at mga bank record from Senator Sani Trillanes. Paano magiging fishing expedition yun? Saka napaka-exact. At ang pinasasabuhin na ng prosecutor, yung exact bank officials nung mga accounts na nasa specific banks, di ba? Patatandaan nyo, specific yung mga bank branches at banks na pinapasabuhin ng prosecutors. Ibig sabihin, na-identify nila kung saan yung mga accounts ni VP Sara Duterte at ni Mans Carpio. Hindi yung general na BPI or BDO or Metrobank. Hindi ganun. No? So, paano mo tatawaging fishing expedition yun? So, sabi pa nga ng mga DDS bakit sinasama si Mans Carpio, yung bang account daw, bakit daw sinasama? Kasi syempre, malay mo, di ba? Nagagamit yung asawa, di ba? Correct. Nagagamit, baka napagtataguan ng pera yung asawa niya. Hindi naman daw impeachable si Mans Carpio. Hindi naman sa yung i-impeach si Sara. Di ba? Normal lamang. Pag inaalam mo ang katotohanan, walang exempted yan kahit sino pa yan. Kahit nung 2016 pa yan, kahit nung 2007 pa yan, basta ang katotohanan, kailangan presenta sa taong bayan, walang exempted yan kahit sino man. Yung assets na nasa bangko nila, conjugal property din Kung ano pag-aari ni Mans Carpio, pag-aari ni Sara, and vice versa. So, wala sila magagawa dyan. Wala silang matibay na dahilan. Walang explanation Kaya nakakatawa na lang talaga itong mga DTS kung paano pa nila ipagtatanggol itong si Sara Duterte. Talagang lubog na. Second week pa lang yan In fact, nilaglag na nga yung dalawang witness Si Attorney Zoldica, di ba hindi na isasalang? Hindi na kailangan. At yung isa pang mula dyan sa House of Representatives, hindi na isasalang. Yung announcement ni Attorney Lorna Capunan kanina, which is malaking bagay din naman. Kasi kahit pa paano, masusshorten natin yung impeachment hours, And mapapabilis yung decision. Sabi na naman ng mga DTS niyan, kita nyo na, natakot kayo. Natakot daw si Zulaika Lopez, pati yung Belo ba yun? Belo. Natakot daw. Hindi nila alam. Hindi kasi nila naintindihan yung salita redundant. Correct. Diba? Hindi nila may gets. Redundant, siyempre, English yun Parang isang vlogger na DDS na youths, hindi alam yung youths. Kasi dapat big drum. Ang basa sa youths. Ano itong Yugi? Gusto nila. Bakit Yugi kasi? Ang laki ng nakatawa mo sa utak-utak ka. Dapat daw kasi big na lang. Bakit yun? Parang ganun comment Yugi. Ito ba Yugi? Alam niyo bakit nasa looting side ang defense? Kaya kahit anong gawin nila, hindi sila makapunto sa prosecution. Dahil nasa side ng prosecution ang katotohanan at ang batas. Malinaw ang kanilang mga pinaglalaban, no? Wala kang masihigit pa sa karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan at makapag-exact ng accountability sa mga public officials na tingin nila ay nagkamali. Sino ba yung tawag diyan, yung abogado kapo si Binluan? Halatang bagitong-bagito no? Isipin mo, yung gradong isara ng pagka-bar exam na, ipapasok niya pa,
wala namang connection yun kung totoo kasi, di ba? Ano lang, bragging, brag lang, Kaya nagyayabang lang. sabi ng mga abogado na vlogger, lumabas yung pagiging bagito nung si Binduan, samantalang si Ligutan, lumabas talaga yung pagiging matinik sa pagiging Litigator, Litigator. litigator. Kasi bakit? Alis to siya sa mga itatanong doon sa witness. And even si Panelo, may nabasa kong post sila Attorney Reyes, no? Nakausap daw nila si Attorney Panelo. Lumalabas yung pagiging bagito. Si Attorney Panelo yan, lumalabas yung pagiging bagito ng defense ni Sara Duterte. Bakit ganun? Diba? May pera ka naman, bilyonaryo ka, bakit kukuha ka ng mga bagitong abogado? Sabagay, kahit napakagaling na abogado, kung Mahirap. kung yung punto, hindi mo kakampi yung katotohanan, talagang hirap na hirap kang ipalagtak. Kasi naman. Ayan, salita ka muna yan. Meron ako napanood ng mga veteranong lawyers, no? Ito yung mga 70 years old na, no? Nagko-komento sa nangyayaring impeachment. Lalo na dito sa strategy ng defense, no? Sa yung mannerism nila, yung attitude nila sa pagko-cross-examine. Talagang lumalabas daw ang pagiging bagito. Dahil sa malaking pagkakaiba ng korte at ng impeachment court. Sa korte kasi, mag-object ka man na mag-object, no? Tatlo lang kayo nag-uusap doon, yung kalaban mong counsel, saka yung judge. Walang nanonood na publiko. Ito, sa impeachment trial or impeachment court, nanonood na publiko. So hindi mo dapat ipakita na para kang desperate na kailangan mo mag-object sa bawat ebidensya na nilalatag ng prosecution. Para ka tuloy nagbumukhang talo na, doon pa lang. No? Nagmumukha kang magbagito. At isa pa, yung pagiging condescending nung abogado, lalo nito Binluan. Yung pagbanggit niya ng passing rate ni VP Sara Duterte ng 80% na mas mataas pa daw kaysa sa mga abogado na naando sa impeachment court. Isang insulto. Napaka-insulto nun at hindi dapat binabanggit yun. No? Napaka-feeling niya siya yung pinakamagaling na abogado at yung the rest na nasa impeachment trial ay mahihinang abogado kaya dinadaan niya na sa mga ganong salita. No? Nakita niyo naman, napaka-condescending, arrogant, no? Arrogant yung kanyang style ng pagko-cross-examine. Ang dami niya side remarks, kaya napagalitan na tuloy ni Presiding Officer Chis Escudero dahil sa marami niyang side remarks. Alam mo, fake news ka agad yun. Alam mo bakit? Si Sel Jokno, number 2 pala yan sa bar exam. And double passer yan. Alam ko, sa US, pumasa din yan eh. Bar ng si Delima. Practice sa yun. Di ba? Kaya, alam mo, hindi mo rin sila masisiyang yung sa depensa. Paano mo nga naman ipagtatanggol? Yung parang si Marcoleta, yung ebidensya galing sa bibig. Sa kanila mismo. Di ba? Yung napakatibay na ebidensya na yan eh. Kaya dapat nagbato ka si Harry Roque. Kasi in-upload niya. Tapos nagyayabang pa siya, ako lang ang pwedeng mag-testify. Ito pa lang sa sinabi na Harry Roque, inamin niya na talagang legit yung video. Correct. Diba? Kasi kung ikaw abogado ng depensa, paano mo ipagtatanggol yung video, sasabihin mo na walang ginawang pagbabanta yung amo mo. Galing nga sa bibig niya na may kinausap ng tawag dyan? Hitman. Sige. Well, hindi ko rin maisip eh. Pero ang basic and usually ang gagawin ng isang abogado, technicalities talaga. Technicalities. Hanap na lang ng butas, hanap ng procedural lapses. Okay, yun lang yung panalo nila. Nakahanap ng butas sa date, hindi pala importante yun. And isa pa, yung isa ring nire-raise nila, yung mga typographical error, yung mga clerical error, sige, wag typo. Kasi allergic sila sa sinabing typo, no? Yung sinabing si Sara Duterte ay Secretary ng Department of Justice instead of Secretary of Department of Education. Clerical error po yan. Pero maganda yung punto dyan ni Attorney Lotok, sinasabi niya, yung mga clerical errors na yan, hindi yan big deal o hindi yan malaking factor doon sa conclusion na talagang si Sara Duterte nag-commit ng grave threat and inciting to sedition. Kahit itama natin yung clerical error na yan, hindi mababago yung conclusion doon sa investigasyon na ginawa nila kay Sara Duterte. Natameme na naman yung defense dyan. Hindi na naman nila nasagot yan.